Good morning, good morning mga kababayan. Welcome po sa ating channel, Berador Vlog. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang ating nalalapit na midterm election. So, may kanya-kanya na pong may kanya-kanya na pong plataforma, may kanya-kanya ng taktika, may kanya-kanya ng estilo ang bawat politiko na umaasam o inaasam na makapasok sa Magic 12 ng ating senatorial candidate. So, hindi po natin maiwasan ngayon dahil next year pa naman yung ating eleksyon, mga kababayan. So, ngayon pa lang, dapat uh, pinag-aaralan na natin kung sino yung pwede nating iluklok, no? Kasi hindi po tayo pwedeng magluklok lang ng basta-basta, no? Kundi yung kailangan natin, yung makakatulong sa taong bayan. Makakatulong, makakapagbigay ng mga hanap buhay, yung bibigyan tayo ng seguridad sa pagkain, mga bibigyan tayo ng maraming tawag nito, assurance para sa mga kababayan nating nagugutom, mga kababayan nating nangangailangan ng mga nangangailangan ng hanap buhay. Dahil marami po tayong mga kababayan na nagugutom at nangangailangan ng pangmatagalang hanap buhay po. Ano po? Kasi ang nagiging issue po ngayon is yung AKAP. Alam niyo po yung AKAP? Yung AKAP na inuugnay ngayon sa ating butihing House Speaker Martin Romualdez at sa ating butihing President Bongbong Marcos, inuugnay sa kanila yung AKAP dahil tinanggal nga daw po, siniro nga daw po yung budget ng PhilHealth po. Sa mga hindi po nakakaunawa yun, siyempre, sabi nga, marami pong criticism na nagki-criticize. Hindi po mawawala yan kasi may kasabihan, pag may bida, may kontrabida. So lahat po ng nakikita ng mga nakakaintindi at lahat ng nakakita sa mga proyekto ng ating administrasyon yan, hindi po nakikita yan lalo kung kritiko ka ng administrasyon, di po ba? Tama po ba ako? Pagka-criticize ka, pagka-kritiko ka ng kasalukuyang administrasyon, siyempre, hindi mo nakikita ngayon yung mabubuting ginagawa niya. Ang nakikita natin yung palaging mali. So sabi ko nga, paulit-ulit nating sinasabi sa mga nakaraang vlog natin, wala pong perpektong gobyerno, mga kababayan. Wala pong perpektong gobyerno. Ano po? So tayo po, sabi nga, kahit sino pong iluklok natin dyan, kahit sinong Poncio Pilatong iluklok natin yan sa Malacanang, wala pong perpekto. Kasi po, ang hirap po kontrolin ng presidente kung yung mga nasa mabababang posisyon sa gobyerno is hindi maiwasang matukso dahil sa mga transaksyon, mga anomalyan transaksyon sa gobyerno, ano po, mga kababayan. So, kailangan natin, by 2025 midterm election, mamili po tayo ng ayon sa ating kalooban, sa ating puso, kung sino po. Pero wag naman po tayo basta-basta nakita lang natin dahil sa popular yung tao, sikat. Wag po tayong mamimili ng ganun lang. Isipin po natin yung mga may nagagawa. May nagagawa, yung hindi lang sa salita. So sabi nga, hindi tayo magbase, wag nating sukatin sa pamamagitan ng mga salita lang. Kasi po, magkaiba po kasi ang salita sa gawa, ano po mga kababayan. Ang pangako minsan kalabisan. So, pipiliin natin yung mga marunong mag-handle, marunong gumawa ng batas. Siyempre, sa mataas na kapulungan ng Senado, sila po kasi yung mga mambabatas natin. Sila po yung gagawa ng batas. Sila po yung boses natin sa Kongreso. So, iluklok natin yung unang-una, yung hindi pro-China. Yun lang po na pakiusap natin palagi mga kababayan. Huwag natin ibubuto yung mga pro-China. Kasi po alam niyo naman, past administration, so hindi naman po kaila sa atin. Kitang-kita naman po natin, napakarami pong ebidensya na ang past administration ay maka-China. So halos lahat, pati lahat mga major at lahat po ng mga naging projects ng past administration ay
pinupunduhan po, binabudgetan ng People's Republic of China. So, sila po yung nagpupundo ng mga malalaking proyekto ng Pilipinas ng mga nakaraang pinupunduhan po ng Chinese government. So, doon po natin makikita na pag ang isang presidente, makikita mo kung ano po yung mga sinasandalan nila, yung mga malalaking kagaya. Hindi po natin may alis yung sa geopolitical na ang nakarang administrasyon ay dikit po sa China. So, ang ating kasalukuyang administrasyon po ngayon ay so, yun, mga kababayan, nabigyan na putol yung natin, lagi mo nating isipin yung kinabukasan, yung future ng ating mga kabataan. Kasi nakasalalay po sa atin yung kinabukasan ng mga kabataan natin. Kasi kung magluluklok lang tayo ng isang kilalang tao o ano man yan, o isang sikat o isang popular o dahil ilustrado, dahil sikat yung pamilya, tayong kasi sabi ko nga, boto natin yung ramdam kung ano yung hinanaig ng taong bayan. Dahil ang kagutuman, kahirapan, so kasalukuyan po ngayong nararanasan po ng isang katauhan, isang bayan ng Pilipino. Ano po. So, po tayong paggamit sa mga politiko, sa mga trapo, sa mga mga traditional na politician na ang hangad lang is para sa sariling kapakanan. Dahil hindi pa nga tapos ang term ng isang kasalukuyang administrasyon ay gusto na nilang palitan agad. So, yun po yung tinatawag na mga sakim ng mga politiko. So, ang 32 million po, bumoto po yan. So, majority po, halos first time in the Philippine history, yung nagkaroon po tayo ng eleksyon na mabot po ng 32 million. Wala po, hindi po nangyari yan sa mga nakaraang history po ng Pilipinas. So, ngayon lang po nangyari yung 32 million. So, kung kailangan po natin, pabayaan po natin yung umiiral na batas ngayon. So, ngayon, may mga nakikita naman tayong mga proyekto ng ating pamahalaan. So, tulungan po natin, huwag po natin ibagsak. So, huwag po tayong papagamit sa mga politiko na, sabi ko nga, sakim. Tawag natin sakim yan kasi nga, gusto na nilang palitan kaagad ang ating President Bongbong Marcos. So, hindi po tama yun. So, kahit mag-rally po yan ng pabalik-balik, kahit saan po yan, kahit magsagawa po sila ng kabi-kabilang mga rally yan, wala pong mangyayari. Kasi po, sabi ko nga ako, sa 32 million, isa ako bumoto sa 32 million. So, binoto ko si Sara dahil kay President Marcos. So, ganun lang po yun. So, pinapakalat ng iba na hindi daw dahil kay Sara, hindi daw mananalo si PBBM. Kalokohan po yan, po. So, marami pong loyalist. Kahit mga tatay pa ho nila yung nanunungkulan, dating President Edralin Marcos pa, ay marami pong nagmamahal sa Marcos. So, isa ako dahil ako, taga Norte po ako. Solid North po tayo. Solid North po tayo, mga kababayan. Tayong papadala. Kung mag-abot po sila ng pera, kunin natin, mga kababayan. Kunin natin yung mga mag-abot sila ng pera. Kunin natin. Pera po galing po sa kaban ng bayan nyo, mga kababayan. Kunin natin. Pag magbigay ng pera ang mga politiko, kunin natin. Huwag kayo maya, kunin nyo kagad. Kasi hindi naman, kasi yan, pag nakaupo na isang politiko, babawiin po nila yan. Pag nakaupo na sila, kaya tayo, pag mag-abot ng pera, kunin nyo at ibuto nyo kung ano yung gusto nyo. Ganun po yun, mga kababayan. Buto natin ayon sa ating kalooban, sa ating puso. At huwag naman yung binayaran, binigyan ka ng pera, tapos siya ang binoto mo. Huwag po maging wise po tayo. Huwag tayong pagagamit. Pag magbigay ng pera, kunin natin. Ganun po kadali.
po tayong ano, huwag po tayong papagamit sa mga politiko na yan kasi sabi nga, yan yung traditional politician tawag dyan, yung trapo. Maging wise po tayo. Hindi po nila pwedeng bayaran yung ano natin, desisyon natin. Dahil dito nga po nakasalalay yung ating mga kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay, yung mga anak. So, yun lang po. Ano, maraming salamat po. At pag naway gabayan tayo ng ating pong may kapal, maraming salamat. Welcome po at maraming salamat po, Birador Vlog.